Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Hindi ko mapigilang mapaluha sa tuwing binabalik-balikan ko ang nakaraan. Ang mga oras na kasakasama namin ng kapatid ko at si nanay ang aming stepfather. Bago ko makilala ang stepfather ko, ang salitang ama ay isa sa pinaka-ayaw ko. Sa tuwing meron akong mababasa o maririnig na salitang ama, daddy o tatay, hindi ko mapigilan ang magalit sa kapalaran dahil itinalaga ako sa isang lalaking ayaw kong maging ama. Subalit, hindi ko pinili ang nais kong maging pamilya, lalong-lalo na hindi ko mapipili kung sino ang nais kong maging magulang. Sa oras na ipinanganak ako dito sa mundo, kung sino ang bumuo at ang nagsilang sa akin, iyon na ang mga magulang ko. Wala akong reklamo hingil sa aking ina. Siya ay mabait, maunawain, at higit sa lahat, kaya niyang magtiis alang-alang sa kanyang mga anak. Kung mabait at maraming magagandang katangian ang aking ina, kabaliktaran naman siya ng aking ama. Ayaw ko mang siraan o bahira ng dumi ang tungkol sa kanya, pero para sa akin, nawalan na ako ng amor, nawalan na ako ng paki, nawalan na din ako ng pagmamahal hingil sa kanya. Ang aking ama ay isa sa mga alagad ng batas. Nung bata pa ako, hindi ko mapigilang humanga sa kanya dahil isang magandang halimbawa sa mga batang tulad kong maging katulad niya at syempre, ang iba kong mga kalaro o kaklase, hindi nila maitago ang kanilang paghanga sapagkat pulis ang propesyon niya. Maging ako nagkaroon ako ng paghanga sa kanya. Pero lahat ito ay naglaho ng isang gabi na masaksihan kong pinagbuhatan niya ng kamay ang aking ina. Natutulog ako nung gabing iyon nang may narinig akong nagsisigawan. Hindi ko mapigilan na suriin ang nangyayari at nung pagsilip ko, nakita kong sinampal ng tatay ko ng malakas ang aking ina na hindi lang ito isang beses, pagkos nakailang beses hanggang siya ay napaupo sa sahig. Kitang-kita ko sa mata ng aking ina ang labis na pagkatakot na kahit anong paliwanag niya, hindi siya pinapakinggan ng aking ama. Nung umalis ang aking ama, agad-agad kong tinulungan ang aking ina. Pilit niya akong pinapaalis dahil ayaw niyang makita ko ang itsura niya. Nay, ano pong nangyari? Nag-aalala kong tanong. Wala ito anak, huwag mo akong intindihin. Humihigbi niyang sambit. Dahil ayaw ni nanay magpaliwanag, hindi ko na siya pinilit. Kaya naman agad ko siyang binigyan ng tubig, pamuna sa kanyang luha, at tinulungan siyang pumunta sa kanyang kwarto. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog dahil hindi maalis sa isip ko kung bakit pinagbuhatan niya si nanay. At magmula nung araw na iyon, madalas ko nang obserbahan ang aking ama at dito ko napansin ang kanyang tunay na ugali. Isang araw, nagluto si nanay ng piniritong manok para sa aming tanghalian. Habang kumakain si tatay, napansin niyang mayroong dugo ang manok na kanyang kinakain. Nang bigla siyang sumigaw, "Ano to? Bakit to hilaw? Gusto mo ba akong lasunin kaya ganito ang hinain mo?" Hindi ko sinasadya, patawad. Uulitin ko na lang iprito ang manok. Paliwanag ni nanay. "Ano? Uulitin mo? Nawalan na ako ng gana, leche ka." Pasigaw na sagot ni tatay, sabay ibinato ang manok sa mukha ni nanay at ito ay umalis ng hapagkainan. Nakita ko ang panginginig sa buong katawan ni nanay sa pangyayaring iyon. Muli, ako ay nagtanong, "Nay, bakit ganoon po parang laging galit si tatay?" "Pagpasensyahan mo na anak at huwag mo nang pansinin, baka pagod lang sa trabaho." Malumanay na sagot ni nanay. Batid ko na meron siyang itinatago na hindi niya masabi. Marahil dahil sa edad ko o bata pa ako na hindi ko mauunawaan ang sitwasyon.
Subalit dumating din ang panahon na ako at ang kapatid ko ay nakaranas din ng pagmamalupit mula sa kanya. Nangyari ito nang hindi namin sinasadyang natapunan ng juice ang kanyang uniforme. Naglalaro kaming dalawang magkapatid ng bola sa loob ng bahay nang matabig namin ang hindi sinasadya ang baso. At bigla niyang tinanggal ang kanyang sinturon sa kanyang baywang at inihampas niya iyon sa aming mga binti ng ilang beses na kahit kami ay nagmamakaawa at humihingi ng patawad, tila ba siya ay nagbibingi-bingihan at hindi niya kami naririnig o sadya niyang isinara ang kanyang pandinig. Dito napagtanto ko na tunay ngang mapanakit ang aking ama kahit na simpleng bagay lamang, na kahit na maliit na pagkakamali, lahat ng iyon ay humahantong sa pisikal na pananakit. Magmula noong nakaranas kaming magkapatid, sunod-sunod na ito at hindi na ito natitigil. Sa paglipas ng panahon, nung ako ay nagtapos ng elementarya, dito na nagplano ang aking ina na kami ay tumakas. Sa preparasyong ito, kailangan naming maging listo at maingat sa paghahanda gaya ng pagtabi ng mga gamit sa bagahe, ipon mula sa alkansya, o ang pagbili ng tiket ng bus papunta sa malayong syudad. Noong araw sana na nakatakda ang aming plano na pag-alis, ang akala namin si tatay ay ilang araw mawawala dahil sa kanyang trabaho. Ngunit kami ay nabigla nang makita namin siyang pumasok sa loob ng tahanan at nakita niya ang mga bagahe sa loob ng sala. Dito, daig pa sa rambulan ng aso't pusa ang kanyang reaksyon nung mapagtanto niya na meron kaming planong umalis. Sa pagwawala niyang iyon at pagiging bayolente, dinampot niya ang isang upuan at naihampas sa aming magkapatid na nagresulta na tumama ang matigas na parte ng upuan sa ulo ng aking kapatid at siya ay nawalan ng malay. Sa ospital, natuklasan namin na napuruhan ang kanyang ulo na kinailangan niyang operahan sa lalong madaling panahon. Hindi ko mapigilang ikuyom ang aking mga kamao dahil hindi ako makapaniwala na sariling ama ko ang dahilan kung bakit naroroon sa ospital ang aking kapatid. Matagumpay ang operasyon at habang nasa ospital ang aking kapatid, nakatanggap ng bagong utos na tungkulin ng aking ama na kailangan niyang lumipat o madestino sa ibang lalawigan. Kaya naman, ako ang kasakasama ni tatay sa lalawigang iyon. At ang kanyang direksyon sa amin na sa oras na makalabas ng ospital ang aking kapatid, susunod silang dalawa ni nanay sa probinsya kung saan kami naroroon. Subalit, iba naman ang nasa isipan ng aking ina. At ginamit niya itong pagkakataon upang maisakatuparan ang aming plano. Habang si tatay ay bumibili ng tiket para sa aming sasakyan na barko, kasama ko si nanay at siya ay bumulong. Anak, eto kaunting pera, itago mo ito at gamitin mo pandagdag sa pamasahe mo. Gumawa ka ng paraan para makabalik ka ng Maynila at hanapin mo ako. Paano po? Tanong ko. Nakikita mo ba yung poste doon sa gilid? Isusulat ko doon ang address at numero ng telepono kung saan maaari mo akong puntahan. Ano man ang mangyari, pilitin mo makaluwas. Mag-iingat ka anak ha, at huwag na huwag mo ipapaalam sa tatay mo ang planong ito. Paliwanag niya, sabay niyakap ako ng mahigpit. At doon ang pansamantalang paghihiwalay namin ni nanay at ng aking kapatid. Sa pagkakawalay naming pamilya, ang aking ama naman ay mas lalong naging aburido. Ang lahat ng kanyang inis ay sa akin niya ibinubuntong. Hindi lamang iyan, matalino din siya dahil ang lahat ng kanyang mga latay ay nasa mga binti ko upang madali ko itong maitago sa pamamagitan ng pagsuot ng pantalon, lalo na kapag ako ay papasok sa eskwelahan o kung ako ay lalabas ng bahay. Sa kanyang kalupitang ito, ang salitang ama o ang pagtawag sa kanyang tatay ay labis kong kinasusuklaman. Kaya naman, walang araw akong nasasabik na dumating na ang araw na ako ay maaaring umalis.
Dahil kailangan ko ng pandagdag pamasahe, naghanap din ako ng maaari kong pagkakakitaan. Ngunit isang beses, nahuli ako ng aking ama na nagtatrabaho sa isang kainan bilang tagahugas. Hindi ko alam kung paano niya ito natuklasan, pero pag uwi ko sa bahay, agad niya akong pinagbuhatan ng kamay. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit kailangan mo ng pera? May plano kang tumakas, ha? Pinapahiya mo ako. Hindi ba kita pinapakain? Walang hiya ka? Pasigaw niyang sambit. Hindi po yan totoo. Nagtatrabaho po ako dahil nag-iipon po ako ng perang pambili po ng regalo sa inyo. Umiiyak kong sambit. Batid niyang nagsisinungaling ako. Dahil sa mga panahong ito, hindi niya alam kung saan ang aking ina at ang kapatid. Hindi na niya makontak si nanay. At wala nang nakakaalam kung nasaan ito. Kaya naman, mas doble ang galit na nararamdaman niya at ako ang lahat ng sumasalo dito. Gayunpaman, kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong makasamang muli ang aking ina at kapatid na nagbibigay sa akin ng lakas upang ako ay hindi sumuko at sisikaping makaalis sa impyernong lugar na iyon. Kasabayan nito, napagtanto ko na bago ako makaalis, kailangan kong makakalap ng ebidensya laban sa kanya. Lalo na alam kong mahirap na lumapit sa kinauukulan sapagkat isa ang aking ama sa mga alagad ng batas. Kaya naman, gamit ang film camera, makunan ko ang mga sariwang marka o pasa mula sa kanyang pagbuhat ng kamay at nagsimulang mag-ipon ng katibayan. Sa bawat araw o oras na pagtitiis at paghihintay ng tamang pagkakataon, sa wakas, dumating ang panahon na ako ay nakaipon ng sapat na pera para ako ay makaalis sa lugar na iyon. Pagsakay ko sa barko, hindi ko mapigilang mag-alala kung naroroon o nakasulat pa rin ba ang address at numero na inihabili ni nanay. Nangangamba ako na ito ay mabura at hindi ko na siya makitang muli. Ngunit nang makarating ako sa terminal, lahat ng agam-agam ko ay nawala sapagkat nung oras na makita ko ang address at numero na malinaw na nakasulat doon gaya ng sinabi sa akin ni nanay noon. At hindi na ako naghintay pa at dali-daling pinuntahan ang nasabing address. Pagdating ko sa address na iyon, isa itong school supply. Tinanong ko ang tendera doon kung meron ba siyang kilalang Cecil Cruz at nagpakilala akong anak niya. Laking tuwa ko nung binanggit niya ang pangalan kong Christopher at sinabi niya sa akin kung paano kontakin ang nanay ko. Sinabihan niya akong maghintay at makalipas ang ilang oras kong pag-iintay, nakita kong muli at nahagkan si nanay. At sa pagkakataong ito, meron siyang balitang isiniwalat sa akin sapagkat dito na niya nakilala ang aking stepfather. Nagjo-duty daw noon bilang ICU nurse ang aking stepfather. Siya ang naghikayat sa aking ina na magsumbong sa kinauukulan hingil sa pagmamaltrato ng aking ama. Ngunit siya ay labis natatakot sa nangyari sa kapatid ko. At malaki ang posibilidad na pabulaanan niya ang paratang ito, lalo na kilala si tatay na mayroong magandang katangian, na kapag siya ay nasa labas, ang pinapakita niyang ugali sa ibang tao ay isang maamong tupa. Labis na natatakot si nanay sa kalagayan niya at lalong-lalo na sa aming magkapatid. Kaya naisip ni nanay na magtago na lamang sa ibang lugar at maaaring gumamit ng ibang pangalan. Ngunit, ang paggamit ng ibang pangalan ay hindi madali. At sa bawat araw na lumilipas, habang hindi pa gumigising ang aking kapatid, napansin ng stepfather ko na yung nanay ko ay walang araw na hindi umiiyak. Marahil sa awa o nais makatulong na maaaring pagsabihan ng saloobin, naglakas loob na lumapit ang stepfather ko sa kanya at binigyan ng isang bote ng mineral water upang inumin, sabay nahihiyang sinabi ang, "Kumusta ka? Kumusta ang lagay mo o pakiramdam mo?" "Ha?
Pagtatakang tanong ni nanay. Ang ibig kong sabihin, kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Sagot nito at nagdesisyon siyang bigyan ng espasyo si nanay at hindi ito istorbohin. Ipinagpatuloy ng stepfather ko ang pagbigay ng tubig sa aking ina hanggang sa nagsalita si nanay at nagtanong, "Sa tingin mo ba, madali ang magpalit ng pangalan?" Tanong niya dito. Hindi mahabang proseso, magastos at kailangan mo ng maraming dokumento o katibayan. Yun ang pagkakaalam ko. Sagot niya. Kita sa lungkot at pagkadismaya sa mga mata ni nanay na tila ba nababalutan siya ng kawalan ng pag-asa. Sapagkat maging siya batid niyang mahirap nga talagang magpalit ng pangalan. Sa reaksyong iyon ng aking ina, hindi mapigilan ng stepfather ko na magtanong muli kung bakit niya naisip iyon. At sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni nanay na magbahagi hingil sa kalupitan ng aking ama. At nung malaman ng stepfather ko ang katotohanan, dito niya inengganyo na maghain ng reklamo ang aking ina laban sa aking ama. Ngunit hindi pa iyon magawa ng aking ina dahil hindi pa ako nakakaalis sa poder nito. Nangangamba siya na maaaring may mangyari sa akin sa oras na magsampa siya ng reklamo. Inabot man ng mahigit na 1 taon ang preparasyon kong umalis. At sa panahong ito, ang stepfather ko ang tumulong sa aking ina upang magtago sila. At ang kapatid ko, Papa ang tawag sa aming stepfather, kaya naman ganoon din ang tawag ko sa kanya. At dito ko din natuklasan kung sino ang nagpapatuloy na nagsusulat ng address sa poste sa terminal. Yung pala, si Papa, na umaasang balang araw ako ay darating at sinisigurado niyang malinaw at mababasa ko ang nakasulat. Nung matagpuan ko sila at magkakasama na kaming muli, kasama ang aking ebidensyang nakalap, dito kami sama-samang naghain ng reklamo laban sa aking ama. Habang nasa ospital din ang aking kapatid, si Papa rin ang kumuha ng medical records para ipandagdag sa katibayan laban sa ihahain naming reklamo. Sa tulong na din ng aming stepfather, nakapaghain kami gamit ang mga ebidensyang kuha ko at sa kapatid ko. Sa paghain ng reklamong ito, hindi namin may iwasan na may kita naming muli ang aming ama. At nung makita ko siyang muli, kitang-kita ko sa kanyang mga mata na puno ng galit na nais niya kaming parusahan sa aming ginawa. At wala akong nakikitang bakas na pagsisisi sa kanyang mga tingin, kundi panlilisik lamang. Lalo na ayaw niyang binahiran ang kanyang reputasyon at napahiya sa pamamagitan ng pagbulgar ng kanyang tunay na pag-uugali. Sa tuwing siya ay sasagot upang depensahan ang kanyang sarili, kalmado niyang idinadahilan na dinidisiplina lamang niya ang mga anak niya at hindi niya maiwasang mamalo. Sa haba man ng proseso, ilang beses nagbigay ng pahayag at ang paghihintay, sa wakas, matagumpay namin nakuha ang aming hustisya. Nahatulan siya ng 1 dekadang pagkakakulong at ito din ay nagbigay daan upang maanal ang kasal nila ni nanay. Nung gabing marinig ko ang desisyon ng hukuman, iyon na ata ang pinakatahimik at pinakamahimbing kong tulog sa mahabang panahon. Si Papa, kahit pa noong dinidinig ang kaso, nakita ko na kaagad ang pagmamalasakit, maganda at kabutihang loob at may sinseridad. Hindi ko akalain na ang isang tulad niya ay tinanggap kami bilang kanyang bagong pamilya. Nasa dinami-dami ng babaeng napusuan niya, si nanay ang kanyang napili at tanggap niya kami bilang kanyang mga anak. At kahit na ilang mga taon man ang inabot na pag-iintay na mapawalang bisa ang kasal ni nanay sa kanyang unang asawa, ang pag-iisang dibdib ni Papa at ni nanay ay sumisimbolo ng bagong pag-asa at bagong buhay. Maraming taon na ang lumipas.
Sa kanya din naming magkapatid natutunan ang tunay na halaga ng salitang ama, na maramdaman ang init ng pagmamahal. At higit sa lahat, ang mga mapapait naming karanasan sa nakaraan, ngayon ay napalitan na ng saya, tuwa, tamang paggabay at pagpapahalaga. At kahit kailan, walang humpay ako na nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng isang anghel sa katauhan ni Papa. At dumating ang araw na ang kanyang binigay na anghel ay kanyang kinuhang muli. At si Papa ay yumao dahil sa sakit. Kaya naman kahit na hindi namin kagustuhan at masakit, sa pamamagitan ng paggunita ng aming masasayang alaala, pakiramdam namin, palagi pa din namin kasama si Papa. At pinapanalangin ko kung ako ay magkatawang taong muli sa inaharap. Mas lalo kong pagbubutihin, mamahalin at aalagaan si Papa gaya ng ibinuhos niyang pagmamahal sa amin. Maraming salamat po Pa, mahal na mahal ko po kayo. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Pangalawang video. Sa pelikula, madalas nating nakikita ang buhay ng bida ay sa una mayroong pagsubok at sa bandang huli siya ay magiging masaya o makikita mong perpekto ang kanyang buhay. O gaya ng mga iniidolo nating mga artista, maganda, mayaman na parang wala nang ibang hihilingin pa dahil perpekto din ang kanilang buhay. Ito ang imahinasyon ko nung ako ay bata pa, kaya madalas akong nagpapantasya na sana mapabilang ako sa ganitong uri ng mamamayan. Maganda, mayaman at perpekto din ang buhay. Subalit ang aking realidad ay malayong malayo dito. Pero ang mangarap ay libre, kaya naman madalas kong gawin ito. Opo, biniyayaan naman po ako ng magandang kaanyuan, pero salat ang aking pamilya. Isang kain, isang tuka, ika ng karamihan. Dito ko napagtanto na ang ganda ay hindi nakakabusog, pero ang salapi ay oo. Kaya naman nung nalaman ng mga magulang ko na mahal ko si Diego, ang kababata ko, matinding pagtanggi at pagtutol ng aking mga magulang sa aming relasyon. Magkalapit ng bahay, magkaklase, mabait, palabiro, at may pusong mamon, ganyan ko mailalarawan ang katangian ni Diego. Hindi lang siya kababata ko, kundi isa ko ding malapit na kaibigan. Mapaeskwelahan at kapag naglalaro kami, para kaming nakaglue sa isa't isa na mahirap mong paghiwalayin. Hanggang mula sa pagiging magkaibigan, nagbunga ang aming pagmamahalan. At hindi lang iyan, nangako pa kami sa isa't isa na kami ay magpapakasal, magiging mayaman, at habang buhay na magiging masaya. Nagsimula ang aming relasyon nung kami ay magta-third year high school. Pero ang relasyon namin ay inilihim ko sa aking mga magulang dahil ang palagi nilang paalala sa akin ay kailangan ako ay berhen dahil walang lalaki ang nanaisin na magpakasal sa akin. Kaya naman ito din ang iningatan ko habang kami ay magkarelasyon ni Diego. At dito ko nasaksihan na isa din pala siyang maginoo. Pareho kaming kapuspalad. Hindi namin kaya ang mag-date gaya ng ibang magkasintahan. Ni hindi kami nakakain sa isang restaurant o manood ng sine. Gayunpaman, hindi naging hadlang ito sa aming relasyon. Dahil wala kaming pera na pambayad sa isang engrandeng restaurant, kami ay kakain sa isang karinderya o turo-turo. At habang kami ay kumakain, dalawa kami nag-iimahe na nasa loob kami ng isang sosyal na kainan gaya ng napapanood namin sa telebisyon. Sa karinderya kami dediretso matapos namin magbenta ng mga basahan sa palengke at kung minsan naman ang pagkain namin ay kwek-kwek o isaw. Ang bawat oras na magkasama kami, para sa akin, ito ay perpekto. Alam kong sa mata ng iba ay hindi pareho, pero ang mga oras na ito ang pinakamasayang alaala ko sa nakaraan. At sa tuwing araw ng mga puso, gustuhin man ni Diego na bumili ng isang stick na sariwang bulaklak, pero nanghihinayang siya dahil sa presyo nito, na halos kapareho ng 3 kilong bigas. Kaya naman gagawa siya ng bulaklak na gawa sa isang lumang dyaryo at tutupiin at ihuhulman niya ito hugis ng isang bulaklak. Sa lahat ng bagay kahit simpleng paraan,
Lagi ako ni Diego napapangiti, kaya naman mas lalong lumalim ang pag-ibig ko sa kanya. Bago kami magtapos ang sekundarya, sinabi niya sa akin na pupunta siya ng probinsya dahil meron siyang isang pinsan na isang engineer na gagawa ng isang malaking shopping mall doon at ipinasok siyang construction worker. Maganda ang pasahod kaya mahirap para sa kanya na tanggihan ito. At hindi lang iyan, tinanong niya ako kung gusto niya akong sumama sa kanya. Sa madaling salita, dito na ang pagsisimula ng aming buhay na magkasama. Doon na kami titira. Abot-abot langit ang aking kaligayahang nadarama. Ang plano naming magsama sa oras na kami ay magtapos ng sekundarya. Madami kaming pangarap, mga plano, mga gustong gawin kaya hindi ko maitago ang aking pagkasabik. At dumating ang oras na ipapaalam ko sa aking mga magulang ang aking plano. Ngunit laking gulat ko nung mariin silang tumutol na sumama ako kay Diego. At natuklasan ko kung ano ang dahilan. Si nanay ay namamasukang stay out kasambahay sa isang subdivision na hindi malayo sa aming tinitirhan. Ang kanyang among lalaki ay yumao ang misis dahil sa karamdaman. At yung matandang mayamang lalaki na amo ni nanay ay iminungkahi na gusto niya ikasal ako sa kanya. Ipinangako din niya na magbibigay siya ng pera kay nanay at titiyakin niya na aalagaan niya ako at bibigyan ng magandang buhay. Nung marinig ko ito na lumabas sa bibig ng nanay ko, hindi ako makapaniwala na sarili kong ina ang magtutulak sa akin na gawin ito dahil lamang sa pera. Kinonsensya pa ako na wala akong paki sa aming pamilya, na hindi ko inisip ang iba kong mga kapatid. Na walang mahihita ang pag-ibig dahil hindi ito nakakabusog at ako ay lalong maghihirap lamang. Hindi lang iyan, nakatanggap din ako ng panunumbat. Hindi ka na nahiya? Wala kang utang na loob. Ito lang ang paraan para mabayaran mo kami. Pwes, kung hindi ka rin lang magpapakasal, mabuti pang maghanap ka na lang ng trabaho. Pero hindi ka maaring sumama sa lalaking iyon sa probinsya. At kung susuwayin mo ako, kalimutan mo na kami. Wala ka ng ina at wala na din akong anak. Galit na galit niyang sinabi. Humahagulgol ko itong sinabi kay Diego. Pareho kaming malungkot, labag man sa puso at isip ko. Pero pinili kong sundin ang utos ng aking mga magulang. Iyon na ang huli naming pagkikita ni Diego. Naghiwalay kaming wasak ang mga puso. Siya ay tumuloy at umuwi ng probinsya upang magtrabaho bilang construction worker sa proyektong inalok sa kanya ng kanyang pinsan. Mas lalo pang nawalan ako ng gana nung matapos lamang ang 2 buwan. Nabalitaan ko na si Diego ay pumanaw dahil sa isang aksidente sa konstruksyon. Halos mabaliw ako. Hindi lang halos, kundi nababaliw na ako. Labis-labis na nadurog ang aking puso. Araw-araw umiiyak, nagluluksa. Ayaw ko nang kumain. Ayaw ko nang magpatuloy sa buhay. Mas nanaisin ko pang mawala sa mundo kaysa ang ikasal sa matandang lalaking iyon, na maraming taon ang tanda kaysa sa akin na pwede ko nang maging lolo. Nakatakda ang aming kasal sa susunod pang buwan, kaya naman walang gana. Araw-araw na akong umiiyak. Hindi ako makakain, makatulog. Wala nang saysay pang mabuhay magmula nung nalaman kong pumanaw si Diego. At hindi lang iyan, alam kong magiging miserable rin ang buhay ko sa hinaharap. At nung nakita ng matanda ang itsura ko, siya na mismo ang tumutol na ituloy ang aming kasal. Sabi ng matanda, hindi niya nais magpakasal sa isang babaeng baliw. At kaya niya ako gustong pakasalan ay dahil ako ay berhen pa. Pero nung malaman niyang meron akong naging nobyo, iniisip niya na hindi na ako puro. Kumbaga may lamat na. Hindi na sariwa dahil may naunang lalaki bukod sa kanya. Ang sumunod na eksena ay puro paninermon, panunumbat na halos minuminuto akong dinadakdakan ng aking sariling ina. Nakakalungkot lang dahil sarili kong mga magulang hindi ako maintindihan. Sarili kong mga magulang na mas importante ang pera kaysa ang sarili nilang anak. Hindi ko na nakayanan pa at ako ay nagdesisyong lumisa ng aming tahanan, magsarili at lumayo sa piling nila. Hindi man ako sigurado sa magiging buhay ko, pero isa lang ang malinaw,
ang makalaya sa malaimpyernong bahay na iyon. Lahat ng pwedeng racket basta mapagkakakitaan ay pinasok ko, maliban lamang ang magbigay aliw. Nagtrabaho ako sa palengke bilang tindera, naging janitress sa isang pribadong opisina at tagahugas ng pinggan sa isang kainan. At sa awa ng Diyos, nakakaraos ako at nakakaipon kahit papaano. Lumipas ang panahon, ako ay mahigit ng 30 ang edad. Dito nakaipon ako at sumubok na magnegosyo na magtinda sa palengke ng mga kung ano-anong pwedeng ibenta. Dito namuhunan ako na magtinda ng damit, minsan basahan, planggana, tabo at maraming iba't ibang pwedeng itinda. At ang isa sa pinakagusto kong itinitinda ay ang mga accessories. Kahit nung bata pa ako, mahilig na ako sa pulseras, kwintas o hikaw. Nakahiligan ko ito dahil kay Diego. Binigyan niya ako ng pulseras na gawa sa maliliit na plastic beads at makukulay ito. Kaya naman naisipan ko ding magtinda nito at pinag-aralan kung paano gumawa para itinda ko ang sarili kong disenyo. Ang target kong mga customers ay yung mga magkasintahan na naghahanap ng mura, may kalidad at magandang disenyo na accessories para sa kanilang karelasyon. Dito ako mas lalong kumita kaysa sa mga ibang bagay kaya naisip ko na mag-focus dito at gumawa pa ng mas maraming disenyo para maraming pagpipilian. At nakakuha ako ng pwesto sa isang pampublikong palengke na maraming taong nagpupunta doon. Magmula nung bumukod ako lang mag-isa sa tinutuluyan ko at walang kausap sa tuwing ako ay umuwi ng bahay. Kaya ang resulta, madalas kong kausapin ang mga customer ko at isa na din itong estratehiya upang makaakit ng mga mamimili. Kaya habang merong bumibili sa akin, chinichika ko sila para na rin maengganyo o ganahan silang bumili. At paraan ko na din ito para maibsan ang aking kalungkutan. May mga pagkakataong sila ay nakikipagkwentuhan din sa akin, sumasagot sa mga tanong ko, at meron namang ibang tumatangulang, pero sa akin, okay na iyon. May iba na kumukuha din ng opinyon ko hingil sa disenyo. Hindi lang magkasintahan ang mga suki ko, maging ang mga nanay na may anak na babae. Sa tuwing nakikipagkwentuhan ang mga ito, maraming paksa kaming napag-uusapan. Pero ang madalas na paksa ay tungkol sa relasyon, gaya ng alitan, simpleng hindi pagkakaintindihan at iba pa. Hanggang sa ang simpleng payo ko, hindi ko na malaya na nakakatulong at nakakakuha sila ng ideya hingil sa sinabi ko. Hindi lang ako magaling magdisenyo ng mga accessories, natuklasan ko ding meron akong talento sa pagbibigay ng payo, mapapamilya, pag-ibig at iba pa. Sa pamamagitan nito, dumami ang mga taong kakilala ko at dito mas lalo akong nakilala ng mga taga roon, lalo na ang mga suki ko o ang mga tindero o tindera din ng palengke. Sa mga lumipas na panahon, ito na ang naging buhay ko. Kontento akong mag-isa, na kontentong makitang masaya at nabibigyan ng ideya ang mga taong humihingi sa akin ng payo. Hindi na ako nangahas na sumubok na umibig dahil alam ko sa sarili ko na iisang lalaki lang ang nagpapatibok ng puso ko. Sa pagtitinda ko din natulungan ang dalawa kong nakababatang kapatid na makatapos ang sekundarya. Ang mga magulang ko, hindi pa din ako napapatawad kaya hinayaan ko na lamang sila. Basta ang mahalaga, natulungan ko kahit papaano ang mga kapatid ko na makatapos kahit sekundaryang level ng edukasyon. Kasabayan nito, naging parang matchmaker ako. Nagsimula ito nung meron akong kakilalang isang dalaga at nagkataon na may kilala akong binata. Tinanong ko kung interesado ba silang makilala ang isa't isa. Hanggang sa kalaunan, nagkita sila, nagustuhan nila ang isa't isa at nagpakasal. Hindi lalampas sa 10 ang mga taong nireto ko at nagkatuluyan sila bandang huli. Kaya naman sa tuwing nababalitaan ko ang kanilang happy ending, ako ay labis na nagagalak para sa kanila. Sa ngayon, mahigit na akong 70. Madalas nananakit ang katawan ko. Madalas din akong magkasakit. Hindi na ako ganoon kalakas tulad ng dati. At itong mga nakaraang araw, nanaginip ako ng isang napakagandang panaginip.
Napanaginipan ko si Diego. Kaming dalawa ay nasa kanyang probinsya. Kahit sa tunay na buhay hindi ako nakarating doon. Pero ang panaginip na iyon sa hindi ko maipaliwanag, napakalinaw at tandang-tanda ko. Asul na kalangitan, mataas ang tirik ng araw, nagahampasan ang mga dahon mula sa puno dahil sumasayaw sa ihip ng hangin. Nakita ko ang magandang tanawin na nilikha ng inang kalikasan. Nakita ko din ang mga ngiti ni Diego na parang ang saya-saya niya. Marami siyang ipinakita sa akin, ang mga magandang tanawin at ang nagahalong asul at berdeng kulay ng tubig dagat. At kami ay lumangoy sa malakristal ang linaw ng tubig. At kami ay nagpahinga sa dalampasigan at umiinom ng sariwang buko juice. Niyakap niya ako at sinabing okay lang siya. Okay lang ang lahat. Habang naramdaman ko ang bahagyang mainit na simoy ng hangin at ang ulo ko ay nakapatong sa kanyang kandungan hanggang sa ako ay nakatulog ng nakangiti. At bigla akong nagising. Yung pagising ko na ang sarap ng pakiramdam. Opo, tama po kayo. Dahil magpasa hanggang ngayon, ako ay nangungulila sa kanya. Pero ang labis na nagpasaya sa akin ay ang kahulugan ng aking panaginip na naniniwala ako na naghihintay siya sa akin. Matanda na ako, bilang na lang ang oras kong nalalabi sa mundo. At kung mangyari iyon, alam kong handa at sabik akong makita siyang muli. At sa wakas, maipagpapatuloy namin ang kwento ng aming pagmamahalan. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!